Hello, Catherine fans! Alden, bumisita kay Catherine pagkatapos magbisikleta. Nako po mga kasembreros, talaga namimiss na ni Tisoy si Tisay. Pero bago yan, update muna tayo mga kasembreros, no? Si Alden nag-post ng kanyang Ribisco Crackers kagabi sa kanyang Facebook, sa kanyang TikTok at saka sa kanyang Instagram account mga kasembreros. So dito ay kunwari magja-jogging no si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ay dito nagutom siya, tapos kumain siya kunwari ng kanyang Ribisco Crackers. So 1 hour ago yung kanyang pag-post sa Facebook mga kasembreros kagabi, no, nung may screenshotan tsaka sa Instagram niya. Sabi niya, New Year, New Me is out. Pasobrang year, pasobrang me is in. Iba talaga pagkasama ang Ribisco Crackers whole wheat sa workout. Pasobra na sa sarap, dami at laki. Pasobra in fiber pa. Kaya anong fitness goals new this year? So sabi niya gano'n, no? Mga kaseryosin, mga katinatics. Tapos dito ay naka dark blue si Tisoy, mga kasembreros na damit, no? Na kunwari ay nagja-jogging. Tapos ito, ang kulit nito mga kasembreros kasi doon sa Amerika pala, alam ko na kita ko itong, napanood ko itong video, pero kagabi ko lang na-realize na hindi ko pala siya nasama mga kasembreros sa mga updates natin. So, sa USA daw, napagkamalan pala siyang minor. Kasi parang bawal hindi pwedeng mag-drive, di ba, pag minor mga kasembreros. So, so sobrang kulit kasi parang napagkamalan siyang minor, tapos sabi niya parang mga advantage daw pag Asian kasi hindi na parang yung mukha natin ay hindi tugma doon sa edad natin na kunwari 30 na tayo, tapos yung 30 na tayo, tapos ang itsura natin parang 18 pa or parang 17 pa, parang ganon, no? So sabi niya masarap daw sa feeling, no, ng minor. So 18, 21, so yun pa lang yung minor sa kanila mga kasembreros. So 16 so yun, parang syempre masarap sa feeling, no, na baby face na napagkamalang minor si Tisoy doon sa Amerika para nung nagbakasyon sila ng buong family niya. So ito ay interview niya sa Stars on the Floor press con. Hindi ko nasama, no, doon sa mga items natin previously, kung kaya sinasama ko siya ngayon mga kasembreros. So sabi nung caption dito, 5 lang talaga siya. So ibig sabihin parang 5 years old kasi sobrang so, dito di ba parang hello, 5'11 yung height mo, dun sa Amerika, kahit na 13 years old ka, pwede ka maging 6'1 yung height mo kasi nga, normal lang sa kanila yung mga ganong height mga kasembreros, pero dito sa atin talagang, alam mo naman yung Pinoy, no? Height natin ay 5 feet, 5'1, 5'2. So 5'2 yung average, no? Diba? So sa kanila dun ay normal na yung 5'11 kahit na 13, 14 years old ang isang bata mga kasembreros. So kaya, pag doon si Pops Alden, no, grabe, no, sana all, papasana all ka lang talaga na sana all baby face. So mamaya, i-play ko to mga kasembreros na para mapapakinggan niyo po mga kasembreros. Tapos, next item natin, madami, no, yung mga nagpo-post ng, parang bumisita sila doon sa McDo ni Alden. Kagabi may mga nagpo-post na naman dito mga kasembreros. May iba rin dito na feature talaga nila, no, vlogger sila, may voice over din. Tapos parang news type, no, parang trivia type, no, mga kasembreros. So mamaya i-post mga kasembreros or i-play para ma-appreciate niyo po mga kasembreros. Katulad ng isa dito, no, si CPAS 1220 sa dito sa YouTube mga kasembreros. So, parang na-feature nila with mixing voice over mga kasembreros. Tapos yung isa naman dito ay vlogger din siya mga kasembreros, no? Na na-feature na rin ang dito. Yung mismong countdown ito, no? Si Mr. Vance mga kasembreros. At saka sa aerial view yung kanyang
kinuha naman dito mga kasembreros sa kanyang camera. Yan ang lupit, no, ni Mr. Vance. Maraming salamat po, shout out po, maraming salamat po Mr. Vance. So, dito, yung aerial view naman ito na nakuhaan niya, tapos inikot niya yung camera niya doon sa buong McDo na sobrang dami yung pumunta, pati sa likod ay ang daming parang nakapalibot yata yung yung mga tao, mga kasembreros sa McDo ni Alden doon sa grand opening niya. So mamaya ipa-play ko rin po ito mga kasembreros para ma-appreciate po ninyo. Tapos, dito, may isa rin dito na vlogger na talagang sinulit niya, parang minaximize niya yung buong space dun sa loob. Sabi niya ang lawak, no? Wala siyang ibang bukang bibig dito mga kasembreros kasi nakita niyo yung pila din ng mga tao. Tapos, yung lawak, no, sabi niya, grabe ang lawak, no, ng McDo ni Alden. From first floor hanggang second floor, maging sa washing area, tapos doon hanggang sa window mga kasembreros doon sa second floor ng McDo ni Alden mga kasembreros na may mga tao rin. So grabe. Kasi alam niyo yung kasi di ba simbahan, tapos siguro malapit yung mga eskwelahan dito. Talagang dinudumog siya kasi mga estudyante ngayon, naku po. Yung mga estudyante lang na kahit yung mga middle class lang na mga estudyante, yung mga kahit hindi gaano mayaman, pwedeng magtanghalian sa McDo mga kasembreros, no? Kasi nga malamig na. And narinig ko yung sabi niya na may reason na siya para bumalik-balik dito sa Santa Rosa. Kasi nga diba nakatrabaho siya sa Quezon City, tapos bahay niya sa Makati. So doon siya naglalagi mga kasembreros, tapos trabaho niya sa Quezon, sa GMA. And of course, kapag nag-Siargao na naman sila, ay doon na naman siya mag-stay in. So, talagang busy, kumaga pa, pero may reason daw, sabi niya doon sa pasasalamat niya. Sabi niya, magkakaroon siya ng reason na bumalik-balik sa Santa Rosa kasi nga, baka bumisita siya sa branch niya dito, no, sa McDonald's mga kasembreros. Tapos, baka makita niyo ko, sabi nga ganun ba? So, tapos mixing picture-picture, no? So, ganun ba? Ganun ang labanan mga kasembreros. So, pag ang mga tao, gano'n naman talaga, no? Magbabasakali yan sila, no? Baka andun si Alden Richards, makapapicture tayo, and so on and so on. So, gano'n sila mga kasombrero. So, kung kaya talagang patok na patok ito sa mga tao, mga kasombrero. Tapos ito, issue ito ngayon, no? Si Ma'am Catherine ay tao dito, pumunta na naman daw doon sa Palawan, tapos parang winelcome ni Ma'am Catherine, sina Kyla, tsaka kasi nagpalawan sina Daniel Padilla at tsaka si Kyla Estrada mga kasombrero. So ngayon ang kwento dito ay winelcome daw ni Catherine, si Kyla Estrada mga kasombrero at tsaka si Daniel doon sa Isla Amara. ni Ma'am Catherine mga kasembreros, no, kasi di ba siya may-ari ng Isla Amara. So ngayon ang mga nag-comment ay nako po. Sabi niya ganun, hindi naman sa Isla Amara sina Daniel Padilla. Sabi ng isa dito, issue basta lang po may ma-content, idamay talaga name ni Kat. Sabi pa ng isa, paano magpalawan si Kat nasa taping? Kasi may picture kasi dito na isa din na kasama si Kat, no? Tapos may mga kaibigan siya, no? Parang sabi niya dito, Catherine with friends, and young guy, may guy daw dito na tinuturo ang reason bakit nasa Palawan siya while DJ and Kyla pauwi na. So yung isa dito pauwi na, tapos yung isa naman winelcome mga kasembreros. So pero hindi po ito totoo, no, kasi matagal na ito na picture. Kasama pa yata dito sila Piolo Pascual, sina dito. Hindi ko maano kasi medyo malabo na, sina Sofia Andres yata yung iba dito, no, tsaka sina Dominic Roque. So kung sa Palawan ito, so time pa ito ng Kathnil days pa mga kasembreros, pero ngayon ay malabo na, no, na ganyan, or parang dito na kasama pa si Kyla at saka si Daniel Padilla at saka si Kath mga kasembreros sa Isla Amara. So malabo na siya mga kasembreros, no, na mangyari. Tapos ito, hindi ko alam kung bagong picture ito ni Ma'am Kat, kasi pinost din ito ni Ibarra Lopez kagabi, yung naka-green si attorney, tapos naka-side view siya. Tapos may mga yata ito parang gamit sa sa kuko.
parang posh nails mga kasumbrers na para sa posh nails niya na business. Tapos naka-green si attorney dito. Tapos yun yata yung ano, hindi ko lang para mga pabango rin yata ito or para panggamit sa kanilang nail salon mga kasambreros. So ako pwedeng ganun, no? Pero ang ganda, no? Parang ang caption niya dito ay kahit side view ni Ma'am Catherine ay sobrang ganda ni attorney. So of course, no? Sobrang ganda talaga ni attorney mga kasambreros and mga Catherine-atics. So, at tapos ito, sobrang kulit din ito mga kasambreros. Nakuhaan ng isa. Sobrang kinilig kasi yung smile niya. 'Di ba sumakay si Sir Alden sa isang sasakyan. Tapos parang nag-parade dun sa grand opening ng McDo. So kagabi lang kasi pinost, no, ng content creator na ito mga kasambreros. Tapos yun. Grabe yung kilig at tawa nung babae mga kasos na kinamayan ni Alden Richards talaga. So parang inabot yung kamay niya. Sabi ko nga kasi 'di ba yung iba pag ganto, maraming gwardiya yan. Kasi baka hilahin yung hilahin yung kamay ni Alden and so on. Tapos mahulog parang ganun ba, no? Nangyari sa ganun. Pero dito si Alden wala siyang kagwardya na wala siyang katakot-takot na makipagkamay sa mga siguro kilala niya, baka si Mercy na naman. Pero hindi, pag si Mercy talaga i-mention na naman yung pangalan niya. Mercy, ano naman ginagawa mo dito? Kaganon-ganon na naman siya mga kasambreros. Pero dito po ay wala. So, ibig sabihin parang random fans ito na grabing tili kay Sir Alden. Tapos ito na yung yung nagpa-picture kay Sir Nelson Canlas, kay Alden, kay Daddy Bay, kay Mama Ten mga kasambreros, no? Nakalimutan kong kuhain yung pangalan. Pero yun, no? Parang isa ito sa nagsabi na nung nagpa-picture siya kay Sir Nelson Canlas na parang kilala ko to. Sino ka na nga? Parang kilala niya daw. Tapos nagpa-picture siya pero nakalimutan niya pala yung pangalan mga kasambreros. Pero parang niya rin niya na caption yun mga kasambreros. Hindi niya sinabi kay Sir Nelson Canlas na sino ka na nga, no, parang ganun. So hindi niya yun sinabi mga kasambreros. Tapos ito, good news to para sa atin, no? Kasi nga talaga naka-move on na si Daniel Padilla. And hindi ko lang sure din kung talagang si Daniel Padilla nagsabi nito kasi pinost lang isang admin kagabi. Sabi niya, naka-move on na ako at wala naman nang nararamdaman pa. Basta happy siya at maayos yung career niya, masaya ako para doon, no? Referring to Ma'am Catherine nga mga kasambreros. Tapos picture dito ni Alden at saka ni Kath during premiere ng Hello Love Again mga kasambreros. So yun, tapos si Daniel Padilla yung nakalagay na kunwari nagsabi nito mga kasus na happy siya na naka-move on na. Tapos si Ma'am Kath ay ang mahalaga daw ay masaya siya at saka sa career niya mga kasambreros. Pero hindi ko lang sure kung si Daniel talaga, pero move on na siya. No, kasi nga may Kyla Estrada na, parang happy na sila na mostly ay spotted na sila mga kasambreros. So tulad nito, parang naispatan sila na nagbakasyon out of town mga kasambreros, nag-getaway sa Palawan. So naka-move on na nga talaga si DJ. So good news to para sa atin kasi wala nang Daniel sa buhay ni Kath. Talagang Kath din lang sa kala mga kasambreros. So ayun, bago yung ating main item, sige, ang kulit nito kasi na-recall ng isang to, hindi ko alam kung ano kasi edited yata ito, no? Pinagsama ng admin or ng fans, sina Kyla at saka si Kath mga kasers in one frame. Tapos ito yung suot nila yata sa Christmas party, no? Kasi si Ma'am Catherine dito ay parang yung naka-maroon na violet na something, no? Parang maroon siya. Mga kasambreros, dark maroon. Tapos naka-holding hands sina Kath and Kyla Estrada. Pero alam ko edited ito mga kasambreros ha. Huwag tayong maniwala. Kasi never nating kung nagkasama sila sa Christmas party or doon sa kanilang yun nga, na parang countdown na rin ay magkakaroon or nagkaroon na sana tayo ng video at picture dati. So pero wala no. Ito po ay edited lamang mga kasambreros ng isang fan. Tapos ito
may nag-mention sa akin na natuwa pa daw na nagpirma si Alden sa picture nila ni Catherine doon sa kasi may isang fan yata na nagpapirma ng parang nagpa-signature mga kasembreros ng picture nila ni Kath tapos parang natuwa daw si Alden. Ito kasi hindi ko maklaro yung kung sinong picture. Hindi ko alam kung ito yon mga kasembreros na sinasabi ng isang subscriber natin sa YouTube na natuwa si Alden dun sa pagpirma ng picture nila ni Kath, mga kasembreros. Pero ito po ay i-play ko to mamaya. Sabi niya video. Meet and greet with the Asia's multimedia star, the singer, actor, director, producer, and CEO, mga City. So ito pa yung time ng Sikhayan Festival, pero kagabi ko lang nakita mga kasembreros So tapos dito ay maraming parang hindi ko alam kung CD ba ito, yung pinapapipirmahan niya mga kaso, parang picture na naka-frame mga kaso. Tapos hindi ko maklaro kung andito si Ma'am Catherine, parang solo yata lahat ni Alden ito. So tinatry ko rin ihanapin yung pumipirma siya na sinabi doon sa may picture nila ni Kath mga kaso. So yun ang gusto kong mahanap sana, pero wala pa akong kopya so far. So tapos ito na nga itatopic na natin itong bumisita si Alden sa Casa Bernardo mga kasembreros para puntahan at bisitahin si Ma'am Catherine. Kahapon, ay di ba nung tama, nung kahapon 21 mga kasembreros. Di ba nagbike si Alden. Tapos nag-comment dito ang isang natin si kasembrerong Geraldine, no? Sabi niya kahapon na sa Antipolo Rizal sila nag-cycling. Lugar ba yan ni Kath, kasembrero? Antipolo Rizal, no? Di ba yun yung nandyan yung bahay ni ang Kath, mga kasembreros, no? Na kung saan ay parang yung family house mismo nila mga kasembreros na unang pinatayo ni Ma'am Catherine for their family mga kasembreros. So Antipolo City, Rizal. So that's according sa PEP din po, no? Yung article na pinost nila 2024, April 2024 mga kasembreros. So kung saan nga na-feature yung mga loob ng bahay ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So Antipolo Rizal, no? So yun po yung ako talagang naniniwala ako dito mga kasus na minsan dumadaan at saka magbisita si Alden sa kina Ma'am Catherine. And sabi niya ay may hardinero na nagsabi na it's either gabi or madaling araw pumupunta si Alden doon na kung saan ay yun yung time or routine ng Phenomenal Box Office Cinema King ng pag-jogging or pagbabike mga kasembreros. So ako, wala man tayong literal na picture na kumaga pa na tao dito na kuha, pero alam ko sa sarili ko na si Alden po ay talagang bumibisita. Kasi quality time yung isa sa mga love languages ni Alden. So kapag nag-spend time siya sa tao, ibig sabihin I love niya po mga kasembreros. So and yun nga, no, hindi ako fake news, sabihin niyo naman fake news ako. Kasi nga 'di ba nung time ng interview nila ni Sir Boy Abunda ay sinabi niya na pumupunta siya doon sa bahay ni na Kath once in a while kapag libre po ng kanyang oras or libre at wala siyang kumapaganap mga kasembreros. So yun po, no. And Antipolo Rizal, and lang si Alden si Alden hindi na nakapagtataka kasi nga nagbabike siya ng ilang kilometro, di ba? Sobrang, diba, minsan naguulatan lang tayo mga 20-30 kilometers yung kanyang binabike mga kasembreros. So silang Antipolo, Makati. So di ba pag sa Makati siya magagaling o sa Quezon, di ba? Parang lang yan, tawiran lang yan kay Sir Alden mga kasembreros. Ang bilis pa naman ng kanyang Colnago na bike. So yun po, no, talagang ako ay naniniwala na once in a while ay bumabisita at dumadalaw si Alden sa Bernardo or sa Casa Bernardo mga kasembreros. So talagang wala lang tayong ebidensya, but we know for a fact na talagang siya po ay bumibisita doon mga kasembreros. So kaya panatag tayo, no? Ngayon ay lumilinaw na yung mga ebidensya. Walang Mayor Mark Alcala kahit isang resibo. Daniel Padilla, X na rin, no? So wala nang ibang nakasama si Ma'am Catherine na po pwedeng maging partner at po pwedeng maging future husband
ni Ma'am Catherine kundi si Alden Richards lamang mga kasembreros. So kung kaya tayo po ay team panatag lamang, no? Huwag po tayong mangamba at huwag tayong mag-alala mga kasembreros. So dahil darating din talaga ang panahon na ibubunyag at saka magiging public ang kanilang relationship mga kasembreros. So talaga ngayon ay busy lang, no? Kaliwat kanan ang endorsements ng dalawang ito mga kasembreros, kung kaya sila po ay busy-busyhan mode, no? Ang Kath then for their future mga kasembreros. So dead na lang tayo sa mga bashers at saka sa mga nega, sa mga naniniwalang may Mayor Mark Alcala ay maglatag kayo ng ebidensya saka kami maniniwala. Talagang talagang parang naging soko na talaga at saka kaso labanan. So bukas pa naman kasi ang kaso. No, hangga't bukas ang kaso ni attorney at saka ni client ay patuloy tayong mag-iimbestiga mga kasembreros. So ganun lang ang labanan. Alright, so yan lang actually sa ating content item. Sa mga gustong mag-refresh, ipi-play ko itong kay Sir Boy Abunda na interview ni Alden Richards na pumupunta at saka bibisita siya kay Ma'am Catherine once in a while. Tapos itong mga videos ng kakulitan sa McDo. Tapos itong napagkamalan, sige, next time na pala ito. Itong napagkamalan siyang minor de edad sa Amerika at saka yung mga vloggers na pumunta doon sa McDo mga kasembreros. Tapos, after natin mapakinggan ito ay ang salita po ng Panginoon na sobrang ganda at the best. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. So, nanliligaw ka ba kay Catherine Bernardo? Yung meron po kami ni Kat ngayon dito is, I should say, really deep. And since I got the chance to really know her now personally, ang dami ko pong nadi-discover sa kanya are similarities and differences in how we view life. And sobrang na-appreciate ko po yung mga bagay na ino-open up sa akin. Welcoming me to her life, and of course, the family. Meet ko na rin po yung family. Formal ka bang ipinakilala sa pamilya? Nakakapunta po ako sa bahay nila. Gaano talaga? Pag kaya po ng oras. Kami nga rin pong nag-feedback na nagugulat po sa edad ko, especially pag nasa US, pag like yung last vacation ko, usually pag minors, pinaka-card sila, hinihinga ng ID, so I still get that a lot. So I think it's that ako magiging proud na Pinoy tayo and Asian because of we don't look our age. Masarap po, masarap sa feeling. Minor as in 18 or 21. Yes. Ang tingin sa 16 daw sa Mga early 20s naman dito. Grabe ang lawak. Kaso wala siyang medyo hira ako. Akyat tayo ngayon. Uy, ang lawak naman. Dito kalawak sa taas. Grabe, ang daming mga kakadiving. Ito yung muro siya. Party area.
Alam nyo ba na namangha ang mga netizen sa kakaibang disenyo ng bagong bukas na fast food resto ni Alden Richards? Sa umpisa ay aakalain mong isang tradisyonal na bahay na bato ang gusaling ito sa Santa Rosa, Laguna. Pero branch pala ito ng isang tanyag na fast food chain sa bansa. Worth it nga bang puntahan o ma-experience ang bahay na bato ni Alden Richards? Ano sa palagay nyo? Napakaganda po ng Word of God, mga kasambreros. Medyo nakakatawa ito, pero kapupulutan natin of course ng magandang aral. Ang title po kasi ay Galit na Walang Dahilan. Bakit kaya? Matthew chapter 5, 21 hanggang 26. Medyo mahaba po ito. Pakinggan nyo na lang po, no, kasi babasahin ko. You have heard that it was said, Jesus Christ speaking, to those of old, no, sa Old Testament daw, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say, Jesus Christ, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause, ito pala yun, walang dahilan, no? Galit siya, walang dahilan, shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, no? Parang yung mga pagmumura natin ngayon, mga kasamaros, sa ating mga kapatid or sa ibang tao, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hell fire. Therefore, you bring your gifts to the altar and there remember that your brother has something against you. Leave your gift, grabe no? Leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. So grabe no? Ito po ay napakalalim na turo, mga kasambreros, ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay unang-una, galit tayo sa ating kapatid or sa ating kapitbahay or sa sino mang tao dyan, sa nanay natin, magulang, anak, and so on. Galit tayo sa kanila ng walang dahilan. May mga times ba na ganon? Kasi may, kunwari sa mag-asawa, sa mag-asawa or sa mga close friends talaga, mga kasambreros. Minsan, pag may mga nasabi tayo na, kunwari careless tayo, tapos nasaktan na pala natin yung ating asawa, nasaktan na pala natin yung sarili nung kausap natin, tapos hindi natin alam, tapos nagulat na lang tayo, hindi na tayo kinikibo. So may mga ganong, di ba, may mga ganong instances, mga kasambreros, especially kapag close natin yung isang tao, lalo na sa pag-asawa, talagang bakit na hindi silang kibuan, hindi ka na kinibo ng asawa mo o ng kaibigan mo ng BFF mo, parang kayo na okay pa kayo. So may mga ganon, no? Mga kasambreros. Tapos inside pa dito yung mga galit ka, no, sa iyong kapatid, tapos sinabihan mo siya na Raka. Yung Raka is equal sa ating mga pagmumura, mga kasambreros, sa ngayon. And ang salitang Raka, no, according po sa research, ay empty-handed, worthless, no, walang halaga, walang silbi, no, parang ganun siya, mga kasambreros. Tanga, hangal, sorry po sa mga term, tanga, hangal, stupid, no, something like that, mga kasambreros, no, especially kapag wala naman silang ginagawa. And di ba na-topic natin yung yung isa sa mga valuable lessons din when it comes to saying a word, ang lahat ng ating sinasalita, mabuti man ito, masama, mga kasambreros, worthless man ito or may value, ay ihuhusgahan ng Panginoon, mga kasambreros. So lahat ng lumalabas sa bibig natin, mabuti man o masama, ay merong kalakip na reward or may kalakip na gantimpala or parusa, mga kasambreros. So always come to think of that. So kasi ang mga tao ngayon nagiging tactless sila, no? When we say tactless, mga kasambreros, ay wala silang pakundangan. They say what they wanted to say, they say what they wanted to post, they post what they wanted to as a sort of their point of view. Opinion ko to, walang makikaalam, walang maling opinion. So parang so pero kapag tayo po ay nagda-downgrade na, and then bumibitiw na tayo ng mga masamang salita, no, kung ba parang dito yung parang panda-down, parang dinidemoralize na natin yung isang tao, ay yun na po yung masama at saka hindi pleasing sa harapan ng Panginoon, mga kasambreros. So grabe yung dito, kasi ang gustong sabihin ni Lord Jesus Christ dito, bago tayo manalangin sa Kanya,
bago tayo dumulog sa panalangin, patawarin muna natin yung ating kapatid o kung sino mang naging kaaway natin or sino mang naging kagalit natin mga kasembreros. So parang useless, no? Parang ganun siya, useless yung panalangin mo, useless yung pagdulog mo sa Panginoon, useless yung pagbabasa mo ng Biblia kung meron kang kagalit na kapwa-tao. So ganun yung gustong sabihin ni Lord Jesus Christ dito. So it's really important na marunong tayo mag-resolve ng conflict. Kung we find a solution sa every trouble, sa every conflict mga kasembreros na meron tayo, especially sa ating pamilya. Kung tatay ka, nanay ka, dapat conflict resolver. Marunong ka mag-resolve at marunong kang lumutas ba sa conflict ng mga anak mo. Kasi ang nangyayari minsan, may mga pamilya na kapag yung mga anak nila nag-aaway mga kasembreros, hinahayaan lang ng magulang. Okay? So kapag hinayaan ng magulang ay nagtatanim ng, hindi nila alam, nagtatanim na pala ng sama ng loob ang magkapatid sa bawat isa. So ano nangyayari ay nauwi sa patayan, nauwi sa hidwaan, nauwi sa layasan. So di ba yung yung kaya Cain at Abel nga mga kasembreros, no, it's also a reminder para sa atin na bago tayo mag-offer sa Panginoon, bago tayo dumulog sa Panginoon, kasi ganoon no? May galit na pala si Cain sa kanyang bunsong kapatid na si Abel. Tapos nag-offer pa rin sila. So dapat mas inuna niyang ni-resolve yung kanyang galit, no? Puot mga kasusor inggit sa kanyang kapatid na si Abel. So kung yung nangyari ay nung pinuri niya God the Father si Abel, tapos medyo ni-reject. No, hindi naman totally ni-reject, no, si Cain mga kasembreros. It's just a matter of hindi naman ibig sabihin na parang hindi na tinanggap mga kasembreros, parang mas pinuri lang, parang ganun ba. So pero yun, no, talagang alam natin yung istorya na pinatay niya, no, na Cain murdered Abel mga kasembreros or Abel. So yun, talagang so dito, di ba, parang sasabi ni Lord Jesus Christ na dati sa Old Testament, no, sa old days, you shall not murder, no, huwag ka daw papatay. Pero ngayon, sabi niya, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. So parang yung grabe, no, kasi yung galit mo pala sa iyong kapatid, sa iyong magulang or sa iyong pamilya or kung sino man dyan, ay equal na siya sa murder, no. Parang katumbas na ito ng pagpatay ng tao. Para mo na rin pinapatay mga kasembreros ang iyong kapwa-tao or ang iyong kapatid kapag ikaw po ay may galit sa kanya, may puot sa kanya mga kasembreros. So Jesus is emphasizing the importance of addressing and resolving conflicts in a peaceful and respectful manner in this verse. He warns against harboring feelings of anger and advises his followers to prioritize reconciliation and forgiveness. So yun, dalawang bagay, reconciliation and forgiveness. So pwedeng mauna yung forgiveness, tapos reconciliation mga kasembreros, kasi patatawarin mo muna yung kapatid mo, yung asawa mo, yung magulang mo, yung kapitbahay mo, o kung sino mang kagalit mo mga kasembreros bago ka mag-reconcile naman nag-uli sa kanya mga kasembreros. Jesus reminds us of the detrimental effects that anger and grudges can have on our relationships and overall well-being by highlighting the negative consequences of unresolved conflict. So ito yung parang yung pride, ito yung nangyayari din minsan kapag ang magkapatid natamna ng pride sa bawat isa, hindi yan sila magsusorry. Mahirap mag-sorry sa tao ma-pride mga kasembreros. Yung pagtanggap ba ng pagkakamali, pagtanggap ng kasalanan, so mahirap yun sa mga tao ma-pride. So kung kaya kapag tumagal na, no, na hindi sila nagpatawaran, kung pa yung pride, mamumunga po yan, mamumunga ng puot, mamumunga ng mamumunga ng galit mga kasembreros. So in the end ay mag-aawayan sila, no, parang sasabog yan mga kasembreros, para silang nag-aalaga ng isang ahas, tapos paglaki ay tutuklawin din sila pareho mga kasembreros nung inaalagaan nilang pride or inggit or galit or puot mga kasembreros. So it's really important na tayo po ay lalo na kapag mga magulang, ako po talagang pag-inggitan, away. May mga na-witness ako mga magulang na hindi nila nakokontrol yung kanilang mga anak. Pag lumaki na, pag nag-aaway sila, iiyak na lang yung magulang, iiyak na lang yung nanay, kasi nga hindi nila kayang kontrolin ng malaki na yung mga bata, mga kasembreros, tapos nagkaroon ng hidwaan or nag-aaway sila mga kasembreros. So moreover, Jesus emphasizes the power of words by cautioning against derogatory language, like raka or calling someone a fool. He underscores the significance of respectful speech
and impact our words can have on others. So kagaya naman siya natin mga kasambreros, maliban doon sa you're like murdering your brother without a cause mga kasambreros by being angry with your brother without a cause ay yung importance no ng ating mga salita mga kasambreros na may impact no lalo na kapag derogatory kung slander may mga may mga dito, may mga kaso yan mga kasambreros kapag tayo po ay walang pakundangan, pwede tayong kasuhan ng slander at moral defamation. So yun siya mga kasambreros. Furthermore, Jesus stresses the urgency of reconciliation in relationships, even prioritizing it over religious rituals. He illustrates this point by urging individuals to first reconcile with others before offering their gifts at the altar. So yun siya mga kasambreros, no? Kailangan meron tayong reconciliation spirit, forgiving spirit mga kasambreros na kung saan ay set aside natin yung mga offering kahit alam mo yung mga rituals, mga procedures sa mga religious groups mga kasambreros kung may kagalit ka useless ang lahat mga kasambreros. Additionally, Jesus provides practical advice on conflict resolution, urging swift resolution to avoid escalating disputes. He warns of the consequences of unresolved conflicts, both in early and spiritual terms, emphasizing the need for immediate action in addressing issues. So yun siya, no? Talagang dapat ay marunong tayong resolve ng conflict mga kasambreros. Lalo na kapag ikaw ay magulang or nakakatanda sa loob ng tahanan, guardian for example, parent for example. So dapat kung kaya sasabi ng Biblia na huwag natin kalimutan na magbasa at i-meditate no? At sundin at mahalin ang Holy Bible mga kasambreros kasi dito tayo natututo. This is our life manual. Kumbaga eternal manual natin yung Bible mga kasambreros. So yung mga libro na binabasa natin apart from the Holy Bible, kung Christian books yan, go. Pero pag hindi naman mga self-help books lang, tapos hindi siya connected o hindi siya hinango sa Biblia or sa verses ng Bible, mga kasambreros ay hindi po yan helpful. Let's say pag may problema ka sa mental health, no? Tapos yung mga libro lang ng psychology ang binabasa mo, so it's not useful. I guarantee and I definitely highly recommend mga kasambreros na Biblia or any Christian books mga kasambreros na hinango sa Biblia yung ating pong basahin kapag meron tayong mga problema sa ibang aspects ng ating buhay. Kung nabasa mo naman ng Biblia tapos yun nga, no, kailangan ng mga supplemental books na mag-explain sa iyo para maintindihan mo, so pwede kang bumili ng mga books na related din po sa or connected or hango sa Biblia kasi iba kasi yung ganun may explanation no, yung mga libro na ganun mga kasambreros. May mga nabibili naman, so especially yung The Purpose-Driven Life ni Pastor Rick Warren mga kasambreros. So napakaganda po ng libro na yun no, kasi may explanation and then very detailed siya mga kasambreros, mga Cathinatics. Alright, so kung kaya wag tayong magalit sa ating kapatid ng walang dahilan unang-una sa lahat kasi hindi yun pleasing at saka kung merong conflict, mag-usap, no? Talagang peaceful talks, it's really effective mga kasambreros kapag tayo pinag-uusap sa loob ng pamilya. Yung kausapin mo yung kagalit mo or yung may something na may sama ka ng loob, kausapin. Wala pong issue ang hindi po nadadaan sa mabuting usapan at peaceful na usapan mga kasambreros. Lahat po ay nadadaan sa mabuting usapan, hindi maboting usapan. Iba kasi sabi na maboting usapan, mag-iinom pala sila at maglalasing. So, it's a big no-no mga kasambreros. Alright, so yun sa ating Word of God ha, no? Pagpapalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, spirit of forgiveness, spirit of reconciliation sa ating kapatid, asawa, magulang, anak, and so on. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, the source of forgiveness and reconciliation. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros and paalam po. I love you.